Isang gulang na babae ilang beses umanong ginahasa ng sariling tiyuhin sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa Pampanga naman, isang dalagita ang pinagsamantalahan din umano bago pinatay. Narito ang report. Walang tigil sa pag-iyak ang 11 taong gulang na itatago natin sa pangalang Joy habang isinasalaysay ang mapait niyang karanasan sa sarili niyang tiyuhin. Base sa kanyang pahayag sa pulisya, hinalay raw siya ng tiyuhing itago natin sa pangalang Ramon, 56 na taong gulang. 5 beses umano siyang hinalay ng suspect simula pa noong Nobyembre 2011. Pinadala ko siya sa PJG Hospital para mag-undergo ng medico genital examination. And it was revealed actually nung after ng examination, we were told na may laceration dun sa sex organ ng bata. Sa tulong ng NBI Cabanatuan City, nadakip ang suspect. Yung isang pagkakataon lang, hindi naman ako yung kaya matagal lang din. Naharap ngayon ang suspect sa kasong rape. Ano gusto mo mangyari sa kanya ngayon? Gusto ko lang po mabigyan ng katarungan yung ginawa sa anak ko. Sa Apalit, Pampanga, ginahasa at pinatay sa loob ng sariling bahay ang 17 taong gulang na si Jessamay Lopez. Kinilala ang suspect na si Rolly De Guia, isa sa mga tauhan sa rice mill ng kaanak ng biktima. Base sa investigasyon, naiwanan daw mag-isa ang biktima sa bahay, kaya't persano manong pumasok ang suspect. Posible raw na pagnanakaw ang motibo ng suspect, subalit nang walang makitang pera sa loob ng bahay, ginahasa nito ang biktima. Nilastas pa nito ang lalamunan ng biktima bago patayin. Ginamit din nito ang kadena ng gate ng bahay bilang pansakal sa dalaga. Agad namang naaresto ang suspect, na-recover sa kanyang cellphone at relo ng biktima. Pati na ang dugo ang patilim na ginamit sa pagpatay. I told him na bakit mo ginawa ito? Napakatas ng pangarap ng anak ko. Bakit mo ginawa? May galit ka ba? Wala naman daw. May galit ka ba sa tita niya? Wala naman daw. Ano mo? Hindi po siya, naging silent po siya. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Inaasahang mas bubusisiin pa ang mga kinekwestyong yaman ni Chief Justice Renato Corona sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial ngayong araw. Hawak na kasi ng impeachment court ang mga salin ng Chief Justice matapos i-turn over ng Clerk of Court ng Supreme Court on Bank. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. Siya si Atty. Enriqueta Vidal, Clerk of Court ng Supreme Court en banc at ang kauna-unahang testigo ng prosekusyon sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. Bilang Clerk of Court, kay Vidal isinusubite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga maestrado ng kataas-taasang hukuman at siyang kustodya ng mga dokumentong ito. Kaya siya ipinasampina ng Senado. Pero ang paulit-ulit niyang giit, bagamat ginagalang niya raw ang sampinang inisyo ng impeachment body, naniniwala raw siyang kailangan desisyonan din ng Korte Suprema ang paglalabas ng SALN sa publiko. That it will only be filed with me. Whether or not it should be given will depend on the court. And it is not within my competence to decide whether the purpose of the request is within is followed. Sa pagtatanong ni Senator Judge Franklin Drilon, lumabas ng dalapalan ni Vidal ang kopya ng SALN ni Corona. At this point, you have not brought the Statement of Assets, Liabilities and Net Worth asked for in the subpoena. I have brought them with me. You have brought the SALN with you. Is that correct, Madam Witness? Yes, Your Honor. We did not subpoena the Supreme Court. We subpoenaed you to produce the record in your custody. So, you are now ordered by the chair to surrender these records to this court. I am really in a quandary. I'm in dilemma. Because we are covered by the rules of the Supreme Court and also by this honorable court. So, may I request
that at least I get the authorization first from the court before I submit them. To do so would subject the orders of this impeachment court to the approval of the Supreme Court. Because if the court does not authorize the release of the statement of assets and liabilities of the Chief Justice, then the subpoena is defeated. We will now run the risk of having a showdown between the impeachment court and the Supreme Court. In our desire to have a fair trial, let us not, I hope the two parties will agree, both the prosecution and the defense, give her a day to ask the Supreme Court whether it's all right for her, rather than using the strong arm of the impeachment court. Please, one day might preserve the peace. Pero sa huli, nagpasya ang presiding officer ng impeachment body. The chairs has ruled that we now require and order the witness to surrender to us the SAL, the pertinent SALN that she brought to this court. So ordered. Dito na inabot ni Vidal kay impeachment court spokesperson Attorney Valentina Cruz ang mga SALN ni Chief Justice Corona mula taong 2002 hanggang 2010. Ang prosekusyon halos dumugin ang mga dokumento na minarkahan bilang ebidensya. Your Honor, please. Order, please. Wait. Mr. President, it was asked to be turned over to the court, not to the prosecution. Not to the prosecution. Ano ba yan? Marianito M. Dimaandal. Sunod na iniharap na testigo ng prosekusyon si Marianito Dimaandal, ang kasalukuyang pinuno ng record section ng Malacanang. Sa opisinang ito kasi galing ang mga SALN ni Corona na naging Assistant Executive Secretary for Legal Affairs ng Palasyo noong 1992 hanggang maging Acting Executive Secretary ni dating Pangulong Gloria Arroyo bago ma-appoint sa Supreme Court noong 2002. Wait a minute. I want to clarify. What do you mean by on this? Your statement is, I issued a certified true copy on this. What is this? In compliance, sir, with the... Are you saying that that is a certified true Yes, sir. copy of an original in your custody? Yes, sir. I just signed it now. Make it clear. Please lang, paliwanag mong mabuti. I'm sorry, Your Honor. Oo. Ang SALN na nakuha mula kay Dimaandal sakop ang taong 1992, 1993, 1995 at 2001. Ang 1992 SALN ni Corona nung nasa Malacanang pa, may kabuuang asset daw na 9.4 million pesos at liability mula sa isang 300,000 peso car loan. Nasa 6.1 million din daw ang personal properties ni Corona noon. Para sa unang balita, Sharian Torres reporting. Patikang mountain climber na si Romy Garduce nagkwento po tungkol sa kanyang expedition sa Vinson Massif. Panganay ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez bibinyagan na sa linggo. Ilang bigating personalidad sa showbiz, Ninong at Nina. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.